Nakabalik ka na kagad? Balita ko, iniimbestigahan ka. Sa tingin ko, hindi pa yun matatapos ngayon. Sinabi ko na sa'yo eh. Hindi ka pa ganun kagaling para operahan si Chairman Shin. Tignan mo tuloy yung nangyari. Ang tigas ng ulo mo eh. Mawawalan ka ng paboritong estudyante. Ay, nako. Napakawalang yaman mo talaga. Master Kim. Meron po kayong bisita. Bisita? Oh, Master Kim, nandito na ako. Sabi mo raw, dapat na akong pumasok na ospital. Tulad po ng inutos nyo sa akin. Sinabi ko kay chairman ang message nyo. Oh, ano pa bang itinatayo-tayo nyo dyan? Bilisan mo, ituro nyo na sa akin ang kwarto ko. At kailan naman ako humingi ng tulong sa'yo? Chairman Shin, pasensya na po kayo. Mukhang hindi kami nagkaintindihan ni Dr. Kang. Hindi pa po kasi kayo ready para i-admit dito. Ano ka mo? Master Kim, Alam kong malayo pa ang pinanggalingan nyo, pero umuwi po muna kayo. Sa oras na, handa na po tayong lahat at... Anong ginagawa mo rito? Hindi ba suspended ang lisensya mo, ha? Ano? Suspended siya? Teka, sandali lang. Hanggat hindi pa tapos ang investigasyon, hindi ka pa pwede manggamot ng pasyente. At kapag hindi ka sumunod, mas lalo ka lang mapapahamak. Sino ka naman? Bakit suspended siya? Sino may sabi? Chairman, hayaan niyo ako magpaliwanag. Ang nangyari kasi... Master Kim, ikaw ang magpaliwanag. Ano ba nangyari? Sino ba ang mga ito, ha? Iniimbestigahan po nila ang ospital, chairman. Hoy, ano ba, Kang Dongju? Hindi namin alam kung bakit nagpadala ang kode para imbestigahan kami rito. At hindi ko maintindihan kung bakit nila pinag-iinitan ng medical staff namin. Dongju, tumahimik ka na. Bakit ako mananahimik, Master Kim? Unfair ang ginagawa nilang pag-iimbestiga sa ospital natin. Kang Dongju! Chairman Shin, hindi ba't kayo ang chairman ng Gode Hospital? Pwede ko bang ireklamo sa inyo ang unreasonable treatment na ginagawa sa amin ng mga tao nyo mula sa Gode Hospital? Miss Jo, yes, Chairman Shin. call President to. Chairman, Papuntahin mo siya. Gusto ko marinig sa kanya kung ano nangyayari dito. Ngayon din. Yes, Chairman Shin. Ano bang mali sa ginawa ko, Master Kim? Bakit dinamay mo si Chairman dito? Hindi ko kaya magsawalang kibuna lang habang iniipit nila si Sojung. Master Kim, naghanap lang ako na maaaring makatulong sa atin. At naisip mo na baka makatulong si Chairman Shin sa problema natin, ganun ba? Hindi ba mas mataas ang chairman ng foundation kaysa kay President Do? Isa pa, hindi ba kakampi niyo naman si Chairman Shin, tama? Ang buong akala ko, mababaw ka lang mag-isip. Pero nagkamali ako. Mas malala ka pa pala doon. Wala ka talagang alam sa mundo. Ano? Talaga? Pinapapunta ako ni Chairman Shin? oo, ganun nga, President Do. Pero hindi niyo naman kailangan pumunta rito. Ako na ang bahala. Kung ano man ang mangyari, gagawan ko na ng paraan. Wag na. Di na kailangan. Ano? Anong ibig niyo sabihin? Wala naman talaga silang planong palakihin ang issue na to. Kaya lang, dahil sa ginawa mo, mas lalo mo lang pinadali ang binabalak nila dito. Iniisip ko kung paano ko sasabihin sa matandang yun ang issue na to. Well, sa bagay, makakabuti rin sa akin to. Kailangan ko lang naman i-report to sa kanya. Malay mo, makakabuti pala sa'yo ang nangyari na to. Baka matuwa pa si President Do sa ginawa mo ngayon. Pero kung si Sojung yan, tapos na siya. Sobra naman kayo magsalita, Master. Tapos na si Sojung? Hindi mo kasi alam kung anong klaseng tao yang si President Do.
Gagawin niya ang lahat ng paraan makuha niya lang ang mga bagay na gusto niya. At si Chairman Shin, ginawa lang naman niyang president ang gagong yon para magawa lang niya kung anong gusto niya sa foundation. Kakampi ko ba siya? Huwag kang patawa dyan. Ang gusto lang niya ay ang maoperahan ko siya kaagad. Yun lang, wala nang iba. Ang hina mo. Papunta na raw dito. Si President Do. Anong pinaplano mong gawin ngayon? Lalaban ako. Kagatin pa nila ako. Kung yun ang gusto nila. Pasensya na. Wala man lang akong magawa para sa'yo. Eto, kainin mo. Pag nagutom ka. Paano kayo nagkakilala ni Dr. Bu Yongju? Sabihin mo, ipinakilala ka ba sa kanya? Ganun ba? 2 beses na niyang niligtas ang buhay ko. Maaari mo bang ikwento kung paano? Yung una, niligtas niya ako nung nawala ako sa bundok. Yung pangalawa, ginamot niya ang kamay ko, ang pinakamahalagang bagay sa akin bilang doktor. 2 beses. Hindi. Meron pa pala. Iniligtas niya rin pala ako sa operating room. 3 beses na pala niya akong iniligtas. Oo, tama. Sa ngayon, minsan ba naiisip mong magpakamatay? Tinatanong kita kung nagkakaroon ka pa rin ba ng suicidal thoughts hanggang ngayon. Ganito ang mga tao. Sa panahon ng pangangailangan, nakakalimot ang mga tao sa pangangailangan ng iba para lang makuha kung ano ang gusto nila. Kahit na meron pa silang matapakan dahil ang layunin lang nila ang mahalaga. At minsan, Dr. Yun, hanggang ngayon ba nagkakaroon ka pa rin ba ng suicidal thoughts? Pakisagot yun. Kasalanan mo. Kasalanan mo. Namatay ako ng dahil sa'yo. May mga taong hindi na kayang gamutin ang sarili nilang sugat. Pasensya na. Kaya naman nagagawa nilang talikuran ko anong katotohanan para malimutan lang ang nararamdamang sakit. Inis na inis nga ako sa investigasyon na yan. Tapos ngayon, si Chairman Shin at President Do nandito. Ano ba talaga nangyayari? Hindi kaya pinapunta ni Chairman Shin si President Do para kausapin siya? Ewan ko. Ang balita ko, suspended daw si Master Kim dahil kay Dr. Yoon. Totoo ba yung chismis, nurse, oh? Magtrabaho na kayong dalawa. Tumigil na kayo, puro yan na lang naririnig ko buong araw. Opo, nurse, oh. Huwag mo silang intindihin. Magtrabaho ka lang na parang walang nangyari. Mag-focus ka lang sa trabaho. Ayos ba?
Ano ba talaga ang nangyayari dito, ha? Ang sabi ko sa'yo, magpadala ka ng equipment. Wala ako sinabi sa'yo, magpaimbestiga ka. Huwag niyo po sana masamain ang ginawa ko. Sinunod ko lang ang inutos niya sa akin. Kaya nga nagpadala ko ng mga magagaling na doktor para sa operasyon ninyo. Kaya lang ano? ayon sa balitang nakarating sa akin, marami raw nangyayaring kapalpakan dito. Ituloy mo lang. Dahil sa maluwag ang security nila, may isang armadong lalaking nakapasok sa operating room. At hindi lang yon, iniwan nila ang pasyente sa kamay ng suspect pagkatapos ng surgery. Pero mabuti na lang at walang nasaktan dahil kay Master Kim. May kaso rin sila ng overtreatment ng isang pasyenteng walang kakayahang magbayad sa ospital. Ang mahalaga maisalba ang pasyente. Susunod na lang doon ang kikitain ng ospital. At paano nyo ipapaliwanag ang tungkol sa doktor nyo na may PTSD history pala? Sige, paliwanag nyo ngayon. PTSD? Ano yun? Post-traumatic stress disorder. Okay na si Dr. Yun. Naka-recover na siya 2 years ago pa. Pero ang sabi nila, kailan lang nag-overdose daw si Dr. Yun ng sedative. Kaya lang, hindi nyo pinansin yon ni President Yo at Dr. Bu. Kahit na alam nila ang tungkol dito. Hindi ba malinaw na negligence of duty yon? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Diretsuhin mo na kami. Ano ba talagang gusto mong mangyari, President Do? Ang gusto ko lang sabihin ay may mga bagay sa ospital na to na hindi ko na kayang palampasin. Tulad ng mga unreasonable medical treatments. Hindi ako papayag na operahan nila kayo sa ganitong kamiserableng ospital nila. Kaya pag-isipan niyo pong mabuti kung magpapa-opera pa kayo kay Dr. Bu. Eh di namin mo rin. Ayaw mong operahan ni Master Kim si Chairman Shin. Kaya mo ba ginagawa ang lahat ng to dahil lang doon? Magdahan-dahan ka sa salita mo. Tumigil na kayo. Tama na. Chairman, Pero surgery ko to. Kaya ako magdidesisyon at wala ng iba. Huwag na natin pag-usapan pa ang bagay na ito. Dito ako magpapa-opera. At yan ang gusto kong mangyari. Tapos ang usapan. Yung may PTSD, tanggalin nyo na lang siya dito. Tapos, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Kaya wag na natin itong pagtuunan ng pansin. Pero Chairman Shin, si Dr. Yun ay... Basta sundin nyo na lang ang iniutos ko sa inyo. Ay. Sandali, Chairman Shin. Hindi niyo ata naiintindihan ang nangyayari. Anong ibig mo sabihin? Ha? Ang totoo niyan ako ang gustong ipatanggal ni President Do sa ospital. Yun ang gusto niya. Di ba, President Do? dapat lang. Dahil ikaw responsable sa pagtanggap sa isang doktor na may PTSD. Nakuha mo na ba ang doctor's note para kay Dr. Yun? May PTSD nga ba siya? O baka naman, kunwari na lang yung interview sa kanya ngayon dahil sinabi mo na ang resulta. Pero pwede pa rin matanggal si Dr. Yun dahil sa reklamo ng guardian. Trabaho ng ER doctors ang mailigtas ang buhay ng pasyente kahit na ano pang mangyari. At yung tungkol naman sa reklamo ng guardian na yon, para mo na rin sinabing mali ang magbukas ng parachute kapag nagka-crash na ang eroplano. Ano ngayon? Alam mo ba kung magkanong nalulugi sa ospital nyo taon-taon? Isa akong doktor. Huwag mo nga akong bibigyan ng business lecture. Hindi na tayo nabubuhay sa panahon na skills lang ang mahalaga. Kung walang mga ospital, wala ring mga doktor. Ay, paano mo nasasabi yan, ha? Presidente ka pa naman ng ospital nyo. Mali yata ang sinabi mo. Hindi ba walang mga doktor kung walang mga pasyente? Yon ang basic principle. Yun ang tingin mo? Kung mahalaga sa'yo ang basic principle na yan, sige, gawin natin.
Itutuloy ko ang investigasyon namin nang naaayon sa hospital policy. At kung mapapatunay may PTSD nga siya, matatanggal siya rito. At tsak mananagot kayo sa ospital. Tama na. Tumigil ka na. Bilang in charge sa Gode Hospital, dapat lang na sundin ko ang rules and regulations ng ospital para sa kaayusan ng hospital community natin. Sir, tapos na po ba kayo mag-usap? Siguraduhin yung may mahahanap kayo kahit na gaano pa katagal yan. Opo, President. Ano ba yon? Patawarin niyo ako. Palagi ko na lang kayong binibigo. Naging doktor ako. Dahil gusto ko lang naman na tanggapin ninyo ako. Kung hindi po dahil sa inyo, malamang hindi ako isang doktor ngayon. Yun nga lang, wala kang utang na loob. Dahil tinraidor mo ako. Makinig ka, Master Kim. Kailangan mo na siyang talikuran. Naiintindihan kong mahal mo mga junior mo rito. Pero maaari magsara ang ospital niyo. Nang dahil sa kanya. Anong gagawin natin? Sa tingin ko, hindi na natin malulusutan to. Bakit kay Yongju pa? Bakit sa kanya ka pa lumapit, Sojong? Naaksidente po ako noon. Siya po ang tumulong sa akin. Kaya mo ba itinago ang PTSD mo? Dahil yun ang utos niya? 3 years din ako nag-rehab, kaya alam ko fully recovered na ako. Tinatanong kita, bakit nagisunod-sunuran ka lang sa kanya? Wala pong ginawang mali si Master Kim. Nagkaproblema lang naman talaga kami dahil sa kagagawan ko. Dahil hindi ako ganun ka-competent na doktor. Kung meron man na dapat matanggal dito, ako na po yun. Kaya nga, magre-resign na lang po ako. Nakakalungkot lang isipin. Itinuring kitang parang tunay ko ng anak. Pero nagkamali yata ako. Kung nangangailangan ka talaga ng tulong, sana sinabihan mo ako noon. President Do, Itutuloy namin ang investigasyon at idadaan namin lahat ayon sa rules ng ospital. Simula ngayon, tapos na ang ugnayan nating dalawa. May hinahanap kayo? Kailangan niyo ba ng tulong, Doc? Wala naman. Teka, si Doc... Nakita mo ba si Dr. Yun? Si Dr. Yoon. Kaninang umaga nandito siya pero hindi ko pa siya nakikita ulit dito. Ganun ba? Salamat. Sandali, Dr. Kang. Gusto niyo bang tawagin ko kayo pag dumating na si Dr. Yoon? Gagawin mo yun? Salamat.
Excuse me. Itatanong ko lang, nakita mo ba si Dr. Yun? Ha? Hindi pa eh. Ganun ba? Dr. Yun, maayos na ba ang kalagayan ng asawa ko? Hindi pa po. Pero tingnan po natin kung anong mangyayari. Sa tingin niyo, Doc, hanggang kailan siya magiging ganito? Pakiramdam ko, umaasa lang ako sa isang bagay na wala. Sigurado malaki na ang bill na babayaran namin sa ospital. Ayokong bigyan ng sakit ng ulo ang mga anak ko. Alam ko pong mahirap, pero wag po kayong basta susuko. Kwentuhan niyo siya palagi ng mga positive na bagay. Tama ba ang ginagawa ko para sa ibang tao? Napansin mo ba si Dr. Yun na pumasok dito? Parang nakita ko yata sa ICU kanina. Hindi lang ako sure kung nandun pa siya. Okay. Araw-araw nasa bingit ng kamatayan ng mga pasyente rito. Pero lahat ba ng ginagawa namin ay tama? O Sojung, naligaw ka yata. Handang-handa na kaya talaga ako na umako ng responsibilidad para sa buhay ng ibang tao. Ano ba sinasabi mo dyan? Ha? Nawawala si Sojong? Inikot ko na po ang buong ospital, Master. Pero wala talaga. Kahit tawag, hindi sinasagot. Ang hinala ko kasi, narinig niya yung usapan kanina sa ER na suspended kayo. Master Kim. Oh, Si Sojung, nagpunta siya sa restaurant ko. Ito, pinabibigay niya. Resignation? Anong oras siya nagpunta sa'yo? Mga 10 minutes na siguro yun. Saan ka ba pupunta? The number you have dialed is out of coverage area. Hindi niya sinasagot? Hindi niya tayo sasagutin. Malamang buo na ang loob ni Sojung nung ginawa niya ang resignation letter. kailangan mo siyang hanapin. Paano naman siya hahanapin? Kahit nasan pa siya ngayon, kailangan natin siyang hanapin. Okay. Pero sa isang kondisyon, kailangan niyo siyang maibalik dito ngayong araw na to. Dahil kung hindi niyo magagawa yun, pipirmahan ko na to. Maliwanag ba? Oh! Dr. Kang! Mabuti nagkita tayo. Saktong dating mo. Kararating lang ng kotse mo ngayon. Salamat. Ano mo kasi... busy ako ngayon. Mamaya na lang tayo mag-usap. Pero... bago yung kotse mo eh. Dito na tayo. Saan ka ba pupunta? Ewan ko. Hindi ko rin alam kung bakit nandito ako ngayon. Matagal na akong di nakakapunta sa Seoul. Sa East Korea kaya, mamasyal na lang ako ron. Lahat naman gusto mong puntahan. Oo, lahat. Meron ka bang gustong dalawin? Wala.
Ang lungkot naman ng buhay mo. Alam ko. Malungkot talaga ang buhay ko. Habang nakikilala mo ko, palungkot ito ng palungkot. Hoy, wag mo nga sabihin yan kapag may kausap ka. Baka matakot sila sa'yo. Mas okay na yung katakutan kesa hindi seryosohin. Actually, pwede kitang ihatid hanggang sa Seoul. Hindi ka na babalik sa ospital? Magde-day off ako. Day off? Day off? Magde-day off ngayon si Dr. Do? Oo, yun ang sabi niya. Eh di si Dong Jo ang papasukin mo. Nag-night duty si Dr. Kang Dongju kahapon, kaya wala siya rito ngayon. Di si Master Kim ang papasukin mo. Nakalimutan mo na ba? Simula sa araw na ito, suspendido ang lisensya ni Master Kim, hindi ba? Oo nga pala. So, ibig sabihin, ako lang ang general surgeon dito ngayon. Siguro nga. Mukhang gano'n na nga, Dr. Song. Dr. Jong, dito please! Oh, ito na. Okay lang po kayo? Konting tiis lang po. Doctor, please, pa-assist po. Na kayo, ah. The number you have dialed is unavailable. Si Sojung? Paano ko malalaman? 5 taon na kaming hindi nagkikita noon. Hoy, Dr. Jung! Yung CT scan ng RLQ patient! Sige, may pasyente pa ako. Mamaya na lang. Eto na, i-check ko na. Doinbom. Ako to si Dongju. Ano yun? Sabihin mo. Hindi ba bata pa lang magkakilala na kayo ni Sojung? Hinahanap ko kasi siya eh. Alam mo ba kung saan ko siya pwedeng makita ngayon? Nandito, kasama ko siya. Naririnig ka niya. Sige, magsalita ka lang. Nasaan na kayo ngayon? Papunta kami ng Seoul. Bumalik na kayong dalawa sa ospital ngayon din. Mukhang imposible yon. Nasa expressway na kami. Nakikinig ka ba? Oo, mahirap yung pinagdadaanan mo pero mali yung ipinaabot mo lang yung resignation letter mo. Ano? Nag-resign ka? Bumalik kayo ngayon din. Bumalik ka na, Sojung. Sojung. Hoy! Ba't sinabi mo magkasama tayong dalawa? Wala ka naman sinabing bawal eh. At bakit mo rin sinabing pupunta tayo ng Seoul? Dahil tinanong niya ako. Ano ba to? Bakit nga pala nag-resign ka? Wala ka na doon. Pwede mag-drive ka na lang dyan. Ay, ate, nakakatakot ka talaga. Ano ka ba? Hindi mo nga sabi ako kapatid. Seoul? Saan sa Seoul? Hindi ko alam kung saan doon. Basta, sinusundan ko lang sila ngayon. Okay, pero hindi ka kaya malate kung magra-round trip ka? Gagawin ko na lang lahat ng makakaya ko. Sige, bahala ka na. Alam mo, sobrang gulo dito sa ER ngayon. Nawala sa isip natin na Biyernes nga pala. Dahil kay President Do. Ay, grabe, talagang ang gulo. Nasaan na ba hinihingi kong lidocaine at suture set? Mga 10 segundo pa lang nung nag-request kayo. Ay, nako. Surgeon ako. Bakit ako nagtatahi ng sugat nito? Dapat kasi tanggalin niyo yung necktie niyo. At bakit? Nasa inyo na ba ang desisyon kung magne-necktie kami? Nurse Pak! Okay lang kayo? Humiga kayo. Mami, nakain ba kayong hindi maganda? Wala naman. Kanin at soup lang ang kinain ko kanina. Baka hindi ako natunawan. Ang sakit-sakit ng tiyan ko. May diarrhea po ba kayo? Wala. Kumukulo ang tiyan ko.
Pero hindi pa ako nadudumi. Sumuka ako ng ilang beses. May iba pa bang sumasakit sa inyo? Itong dibdib ko. Dahil yan sa pagsusuka. Kaya nga masakit ang lalamunan nyo. Sige, bibigyan ko kayo ng IV for acute gastritis. Pakibigyan na lang siya ng metoclopramide IV and hydration, okay? Yes, Doc. Okay lang. Kaya ko na to. Sige, ako na lang. Ibigay mo na yung gamot na binili ni Doc sa'yo. Salamat, Miss Wu. Anong ginagawa mo? Ha? Akala ko kasi may dumi yung leeg niya. Traffic accident patient! May bleeding sa sunod, kanang ita. BP 60 to 90 at bumababa na mabilis. Buisit na ER to, nababaliw na ako! Doldam Emergency Room? Oo. Okay, noted. Parating na, attempted suicide patient in 5 minutes. Tumalon raw ng ilog. Ano? Nasaan na yun? Teka, Miss Wu? Anong ginagawa mo rito? Wala po. Pasensya na po. Medical book. Hindi ka ba papasok ngayon? Papasok sana ako, kaya lang pinigilan ako ng mga taga-Gode. Alam mo naman na Biyernes ngayon, tama? May mga emergency specialists naman na galing sa Gode doon. Meron din silang kasamang chief surgeon. Bakit ba alalang-alala ka? Mga doktor din naman sila. Siya yung nahulog na pasyente! Nawawalan na siya ng malay! Doctor, please! Tulong po dito! Ay, tabi! Sorry po, pasensya na po. Doktor ka ba talaga? Pwede ba mag-focus ka? Ano sa tingin mo? Babalik pa kaya rito si Dr. Yun? May strategy ako naiisip. Nagbabakasakali ako na baka gumana. Ang saya ko! Tinitingnan ko pa lang, nag-release na ako ng endorphins. Wow! Ang formal mo naman, nakatinidor ka pa. Hindi ganyan kumain ng pizza. Ganito. Hawakan mo ng ganito. Tapos isubo mo. Kuha mo? Mamas boy ka siguro, no? Malamang di ka naglaro ng lupa nung bata ka. O kaya tumakas man lang o nagrebelde. Teka lang, ano yung magrebelde? Paano yun? Bakit ba ang daldal mo? Ako? Hindi, oh. Actually, tahimik nga ako eh. Madalas kasi kitang nakikitang kausap ang sarili mo. Paano naman hindi ka man lang magsalita dyan? Ayokong sirain ang mood. Iniisip lang kita, ayokong mailang ka sa akin, no? Di ka ba talaga kinakabahan? At bakit naman ako kakabahan? Hindi ka ba nababahala? Sa resignation letter na ipinasa mo? Nung tumawag si Dongju, hindi ka ba naapektuhan doon? At ngayon magkasama tayo, hindi ka ba kinakabahan? Sinusubukan mong basagin ang katahimikan para hindi mahalata na kinakabahan ka. Sige na, kain na. Sige na nga, nag-aalala ko. Masama ang loob ko dahil sa resignation letter na yon. Naiwan ko ang mga taong malalapit sa akin. Hindi nga ako nakapagpaalam sa kanila. Bakit ko ba ginawa yon? Sana nagmakaawa ako na wag nila akong tanggalin. Bakit ba kasi naisipan ko mag-resign? Kung may lugar man akong babalikan, yun ang Doldam.
Doldam lang ang nag-iisang lugar na pwede kong balikan. Exactly. Kaya nga bakit bigla kang umalis? Wala pa namang desisyon na lumalabas. Hindi pa nila binibigay yung result ng condition mo. At saka hindi naman namatay yung cardioplegic patient. Tama ba ako? Hello? Nasaan kayo? Kasama mo pa rin si Sojung? Gusto ko siyang makausap. Ibigay mo ang phone sa kanya. Hindi ko yun magagawa. Ano? Iniiwan niya ako habang kumakain kami. Ang sabi niya may importante siyang gagawin. Hello, Dr. Choi. Ba't nandito ka? Anong kailangan mo? Dr. Choi, nandito ako para sagutin yung tanong mo na hindi ko nasagot. Sorry, pero nahuli ka na. Hawak na ni President Do ang diagnosis mo. Hindi ang sagot ko. Kahit isang beses. Kahit kailan hindi ko naisip na magpakamatay. Kahit nung namatay ang mama ko. At kahit noong naaksidente kami ni Dr. Moon. Dahil gusto ko pang mabuhay. Kaya nga naging miserable ako. Nagigilty ako dahil ako lang ang nakaligtas. Pero gusto ko ring mabuhay. Gusto ko pang magpatuloy kahit ano pang nangyari. Kaya nasasaktan ako. Dr. Yun, bakit mo naisip na maging doktor? Naisip ko kasi na baka tanggapin nila ako kung magiging doktor ako. Minsan ba naisip mo na rin na mag-quit sa pagiging doktor? Oo, palagi. Sa tuwing may ginagamot akong pasyente, gusto ko nang sumuko. Okay, sige. Pwede bang pakibigay na lang to kay Master Kim ng Doldam Hospital? Nakasulat dyan ang diagnosis ko sa'yo. Naisip kong bigyan na rin sila ng kopya ng resulta. Sige. May sintomas ang pasyente na nakakaranas siya ng acute stress disorder dahil sa mga nangyari sa kanya. Mapapansin din na meron siyang PTSD pero DSM-5 lang. At hindi na kailangan pa ng iba yung obserbasyon. Ay, buwisit! Ibinigay ko na sa kanya yung diagnosis niya. Buti na lang, yung mga sagot niya ang gusto kong marinig mula sa kanya. Muntik nang mawala ang konsensya ko bilang doktor. Si Yunji, kumusta na siya? Ang anak ko? Naalala mo ang pangalan niya? Oo, siyempre naman. Bakit hindi? Siya yung pinakabatang naging pasyente ko. Alam mo ang lahat ng tungkol sa Doldam. Mukhang alam ko ng dahilan.
kung ba't mahal mo ang ospital. Gawin niyo ang tama. Nakasalalay sa kamay niyo ang buhay ni Sojong bilang isang doktor. Sana maging patas naman kayo. At huwag magpadala sa gusto ni President Do. Mahalaga ang papel ni Dr. Yun sa ER ng Doldam Hospital. Kaya wag niyo sanang sirain ang buhay niya dahil lamang sa isang maling diagnosis. Ito po, mga sulat po yan ng mga pasyente na gustong magpasalamat sa kanya. Naisip ko lang na baka makatulong to sa diagnosis nyo. Ibigay nyo sana yung tamang assessment. Kung iba ang diagnosis niyo, hindi ako magdadalawang isip na ipetisyon kayo. Respetadong doktor kayo, gawin niyo ang nararapat. Kaya aasahan ko po na yun ang gagawin niyo. Talaga? Pasensya na, makukulit talaga yung mga staff ko dito sa Doldam. Master Kim, talunin nyo ngayon si President Do. Goodbye. Salamat. Paano mo ako nahanap? May informer ako, sinabi niya sa akin. Eh, ikaw? Tapos ka na ba rito? Mabuti naman. Tara, balik na tayo. Sasama ka ba? Umiiyak ka? Hindi, no. Ang lamig-lamig naman kasi ngayong gabi. Alam mo naman kapag nalamigan ang mga mata natin. Tapos may expose ka sa liwanag, maluluha ka talaga. Yun lang. Ay, grabe ang lamig. Hindi ba? Oh? First snow ba to? Mukha nga. Ang ganda. Tama ka. Ang lamig ng kamay mo.
Hahawakan ko ang kamay mo hanggang sa uminit ito. Okay ba sa'yo? Siya nga pala. Hindi ba Biyernes ngayon? Bakit niyo ba ako dinala dito sa ospital? Ha? Sana inayaan niyo na lang ako mamatay doon! Ba't di pa ako namatay? Ayoko na! Hoy! Ayoko na Tumigil ka mabuhay! dyan, Vincent! Pasalamat ka, binuhay ka pa namin! Wala na ako maisip na kahit ano. Gusto ko mag-drawing. Pero sa loob ng 3 taon, wala man lang akong may drawing. Sinagip mo ko? Sana inayaan mo na lang akong mamatay. Enzo! Enzo! Pigilan mo! Dok! Mr. Go! Sir, bitiwan niyo siya! Ano bang sabi ko sa inyo? Di ba pinatatanggal ko ang necktie nyo? Tama ba ako? Hoy, Dr. Jung! Po! Ikaw na dyan! Ubus na ang pasensya ko! Sir, kalma lang! Bitiwan niyo ako! Dr. Song, nakita ko si Master Kim. Nandun siya ngayon sa ICU. Nakita mo siya? Anong ginagawa niyo ron? Ano? Nakaupo lang doon. Ano pong gagawin ko? Anong ibig mo sabihin? Nakaupo lang siya. So anong gagawin ko? Nurse G, Po? di mo ba nakita ang nangyayari? Nagkakagulo na kaming lahat dito! Ni wala man lang gustong tumulong. Bakit, ma'am? Ma'am, bakit? Aray, ang sakit. Sa tingin ko, iridermectasia to. Miss, tulungan. Ma'am, bakit? Bakit po, ma'am? Hindi ka ba makahinga? Parang awa. Doctor, please! Tulong po! Aray! Dok, tulong po! Aray! Bitiwan niyo po ako! Miss! Miss Wu, Nurse pa, kontak. Tawag si Master Kim dito. Baka nasa ICU siya ngayon. Papuntahin mo siya rito. Bilis. Umulan na ng snow sa Seoul, Gyeonggi Province at Gangwon Province ngayong gabi. Ngunit 1 oras lang mga nasabing pagbuhos.
Kaya asahan na natin na magiging malamig ang panahon. Mag-ingat Mabuti din at sa sandali lang pagmamaneho. bumuhos ang snow ngayon, no? Ayos yun, di ba? Oo nga, tama ka. Pero dahil nag-snow, mahirap mag-drive. Madulas ang daan. Sigurado ako may mga aksidente niyan. Ayoko sa lahat yung nag-i-snow. Pahirap sa trabaho natin. Oo nga eh. Tapusin na natin para makauwi na. Oh, sobrang dulas ng kalye. Oh, ingat ka. Uy, sobrang dulas talaga. Sa emergency room? Yes, Doc. May problema po tayo sa ER. Kailangan niyo pong pumunta doon ngayon. Parang aerodermectasia. Sabi mo, siya ang gumawa nito? Oo, ganun nga, Master. At nasan yung mga doktor dito habang ginagawa niya yon, ha? Check nga yung pasyente sa bente. Pakibigyan niyo muna siya ng antibiotics, okay? Pakisabi kay Dr. Song at Dr. Nam na may emergency surgery kami. Pakisabi na Boerhaave syndrome patient siya. Okay po, Master. Sigaw na kayo! Mahimik ka! Nakakaistorbo ka! Hindi ko magamot yung ibang pasyente na maayos dahil sa'yo! Hello po, Doc. Pagamot mo na yung sugat mo, tumuwi ka na. Ha? Yes po, Doc. Anong nangyari? Si Sir kasi, suki yan dito. Ang sabi, webtoon artist daw. Pero wala pa ako nababasa ni isa. Naku, ano nang gagawin ko? Kailangan mo yatang linisin tong sugat ko. Pakidala nga rito yung dressing set. Miss Wu, Pa? maaari mo bang ipaliwanag kung anong nangyari sa pasyente kanina? Mga 20 minutes nandun na tayo. Ano kayang sasabihin ni Master Kim? Alam mo na yun. Ang tanga mo talagang bata ka. Ang hina-hina naman ang utak mo. Ikaw, paano ka naging isang doktor kung ganyan ka? Matatawag mo bang doktor ang sarili mo? Hindi. Isa ka lang orderly. Isang hamak na orderly. Pagkatapos mo mag-resign, bigla ka nalang lumayas. Anong ginagawa mo? Gayang-gaya ko ba? Huwag mo nang uulitin yun, Sojong. Huwag kang aalis nang hindi ka nagpapaalam sa akin. Huwag mo nang uulitin. Nagdadrama ka na naman ngayon. Basta mangako ka sa akin. Okay, sige na nga. Hindi na mauulit yon. Gosh. Huh? Diyos ko! Balita ko, Chinese ka raw. Totoo ba? Opo. Medical student ka? Miss Wu, hindi ka namin pinapagalitan. Gusto lang naman namin malaman ang totoo. Kaya pakisagot mo na lang ang mga tanong namin.
Master Kim, hindi sinasagot ni Dr. Song ang phone niya. Hindi niya sinasagot ang phone niya at wala na siya dito sa ospital. Andar na. Sa downtown tayo. Sa tingin ko po, umalis na siya ng ospital. Umalis siya? Paano niya nagawa sa atin to? Alam naman niya kung anong sitwasyon natin dito. Bakit bigla siyang umalis? Sige, ako na lang ang mag-oopera sa kanya. Ihandaan niyo ng operasyon. Ayos ka lang, Master Kim. Alam mo, Nurse O, hindi na mahalaga sa ngayon kung ayos lang ako o hindi. Basta ihandaan niyo na lahat. Sinuway mo ang utos namin sa'yo. Malinaw ang sinabi ko na pwede mong ikapahamak kung sakaling sumayin mo ang order ko. Nurse Pak, pakitransfer ang patient sa operating room. At maganda na kayo para sa operasyon. Yes, Master. Sige po. Tumigil ka! Hanggang dyan ka lang! Paano kung may mangyari sa pasyente namin? Tabi dyan! Mukhang ginagamit mo lang ngayon ang pasyente bilang excuse mo. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sinabi nang umalis kayo sa dadaanan ng pasyente! Hindi ka may alis dito! Sira ulong to ah. Nasaktan ka ba? Okay ka lang, Sojong? Hindi. Okay lang ako. Hindi ako nasaktan. Ikaw, ayos ka lang ba? Dito ka lang. Titingnan ko kung anong nangyari. Bakit? Anong nangyari? Alam mo, isa lang ang paraan para makita kung ginagawa ng tama ang trabaho ng isang doktor. Makikita ito mismo sa pasyente. Sandali lang. Ito na ba yung planong sinasabi mo sa akin? Hindi pa rin kumpleto ang planong to. Anong tingin mo kay Dr. Bu Yongju? Tingin mo ba mabait siyang tao o genius na may pinagdadaanan sa buhay? Sasama ba sila? Lahat sila? Anong sagot mo? Gusto mo bang kumampi sa akin? Titingnan ko. Pag-aaralan ko ito.